po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes at on free-to-air TV. Kumusta na? Araw-araw na po tayo dito sa DZRJ 810 AM. At araw-araw po alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Raul Virtudazo po. At ngayon nga pala, bukod sa FB Live, mapapanood nyo na rin kami sa Sky Cable Channel 224, sa lahat ng mga TV boxes, at syempre sa TV Plus at sa free-to-air TV. At siya nga pala, magkita-kita tayo araw-araw. Huwag niyong kalimutan, alas 5 hanggang alas 7 na umaga sa ating ugnayang gobyerno at mamamayan, ang ating UGM. Hello there! Ako po ang inyong Tita Carmen Ignacio. Nag-aanyaya sa inyong lahat. Nasamahan ako sa ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Dito po sa RJTV, mapapanood din po ninyo kami sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes, sa free-to-air at sa mga digital TV. Mga kaibigan, huwag niyong kalilimutan ang ating mga plantunan sa Teleradyo. RJ po ito. Every Monday hanggang Friday, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Every Tuesday, sumasa niyo po ang ating kapihan, ang ating Insider Exclusive na napapanood sa mga po ng Teleradyo, napapanood sa mga po ng RJ DGTV, at tuwing Sabado naman mga kaibigan, sumasa niyo po ang ating Kasagabon Langit with JR Langit at ang Biyahing Langit back-to-back 2 to 3 in the afternoon. Iyan po ay pwedeng panoorin sa mga po ng RJ Free TV, napapanood sa mga po ng Sky Cable 224 at TV Plus Boxes. Libre para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah!
politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa lapid file, walang sinisino. Percy, lapid, fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Tayo po ay muling mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga ang Rapid Fire, at sa gabi po naman ay alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. At sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus, yan po ay mula dito sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At sa buong mundo, tayo po ay nasusubaybayan sa pamamagitan po ng live streaming sa FB. Yung po mga nais magbigay na reaksyon sa gawing kanan po ng ating live streaming ay meron po tayong chat room kung saan maaring i-type ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, meron din po tayong mga landline dito po sa ating impilan at mga text line kung saan maaring itawag at ipadala ang inyong mga reaksyon. Siyempre, kasama natin si Ka Peter Talastas. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay at sa iyo, Ka Percy. Sa technical side po naman, kasama natin si Braille. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Naglabas na po ng advisory ang ating consulate doon po sa Jeddah. Ito ho'y sa Saudi Arabia. Babasahin ho natin mamaya itong kopya ng advisory na meron o nakuha po natin na ipasa sa atin. Para po yan sa kaalaman ng mga kamag-anakan ng mga OFW na nandoon po sa gitnang silangan ho. Itong kopyang ito, sa Jeddah pa lang ito. Jeddah. Pero marami na mga bansa dyan, ang ika nga po, Iran, Iraq, meron ng compulsory na Evacuation. evacuation para sa mga Pilipino. Ang problema, paano sila ron? Saan sila sasakay? Sa balat ng mani? Yan. O sa camel? Bali ba magpapadala raw ng 2 barko. Yung 3 barko yata. Yung bawat isang barko naglalaman lamang ng 500. Nako, Diyos ko. Million. 1.2 million. Oo. More than 1.2 million, ho. Ang mga kababayan nating nakakalat sa mga bansa sa Middle East. Ito hong kopya na ito ng advisory, agad natin itong isinyer kanina sa Facebook para
malaman ng ating mga kababayan. Kasi nakita ninyo nung i-post ko po ito, meron na tayong natanggap na ilang mga comments mula sa mga kababayan nating nandun sa Saudi Arabia. Doon mismo. Oo. Isipin mo, di ibig sabihin, hindi nila alam. Oo, sila mismo. Hindi nakarating sa kanila itong advisory ng gobyerno Oo. ng ating konsulado doon sa Jeddah. At kung hindi nabasa rito, hindi nila alam. Yun ang problema. Ang pakiramdam nila ro, maganda pa Wala naman silang tuloy ang buhay. Oo. Mga kaibigan, hindi ko mo tuloy ang buhay, mga kaibigan, walang panganib. Meron. Hindi baling sila manganib doon kasi bansa nila yun. Ang concern lang naman natin dito, mga kaibigan, ay maging ligtas yung ating mga kababayan, hindi ho ba? Ewan ko lang ang pamahalaan natin, paano nila magagawa ngayon, yun yung sinasabi natin kagabi, ang tanong natin may kakayahan ba ang gobyerno na ilikas lahat yan? Gaano kabilis Oo. ang aksyon niyo? Lalo na kung ang padadala mong barko, 3, tapos ang kaya lang isa kay 500 bawat isa. Kailangan dyan, sweet. Mabilis. Gaano katagal yun? Gera yan Magpapabalik-balik Oo, yun. Hindi naman nakikilitian lang yan. Oo. Mga kaibigan, mamaya babasahin ho natin yan, pati na yung mga reaksyon nila, yung mga kababayan nating nandun, mabutit na-share natin. Kayo mga nakabasa nito doon sa ating post na yan, tulungan nyo kami na ma-share yan sa iba para na sa ganon, mga kaibigan, ay Aware sila. lumaganap Oo. yung impormasyon na yan. Mahalagang impormasyon yan. Ito'y naniniwala ko, hindi lamang kasi kanina pa ito na-post medyo maaga pa mga kaibigan. Ngayon, siyempre, continuing ang mabilis sa mga development, mga kaibigan. Kaya may mga bansa na rin na iba, katulad sa Iran, Iraq, ginawa ng immediate compulsory. Yan, Immediate, At itong gobyerno natin, mahanap pa raw ng pagdadalan sa kanila. Yan na. Yung pinakamalapit na pwesto, pwede nilang puntahan para po masabing ligtas sila. Hindi ho ba? Parang bagyo lang. Nag-retaliate na yung Iran. Ano? Diba? Yung Iran pinaputukan na ho yung binomba na rin nila yung 2 base militar ng Amerikano sa Iraq. Mga siraulo na. Oo. Mga kaibigan, makikita ninyo, baliw na Kaalyado mo yung Iraq, doon ka magpapasabog. Oo. Diba? Kahit na sabihin mong military bases yun ang pinakamalapit, diba? Sa kanila. Pero mga kaibigan, kaalyado nila yun Di Kalyado siraulo nila. niya mga Kaya yan. nga, masabi lang na gumaganti sa Amerika. Oo. At saka yung si Soleimani, marami ng kasalanan yun. Baka akala nyo terorista yun Diba nitong nakaraan taon, yan pala yung nag-utos doon sa pagpasabog doon sa barko ng, ito'y private ship ito na nagkakarga ng langis. Langis. Pinasabog nila Oo. Di ba? American ship yun mga kaibigan Ang mabigat sa mga terorista, mga yung mga civilian, ang tinatarget. Yun. Yan ang mabigat dyan. Tama. Kaya wag kayong masyadong tawag mo riyan, yung mga andila masasama agad ang tabas ng dila. Hindi naman ninyo alam kung sino yung Soleimani na yun, yung general na yun. Official ka Mga atraso nun, dami na palang pinatay Ang nun. dami. Mga kaibigan Hindi na alam namang ginawa lang ng Amerika yun. Basta pumatay sila ng walang kasalanan. Hindi ba? Ngayon, si itong bansang, hindi ko malaman kung itong Iraq o Iran, mga kaibigan, alam ba ninyo ginawa? Yung mga, di ba mayaman si President Trump? Marami negosyo yan Negosyante yan. Lahat ng Billionaire mga properties owned by President Trump, yung mga private niya,
business niya sa Amerika. In-identify nila lahat. Para bang ipinahihiwatig, bobombahin namin lahat yung mga property ni Donald Trump. At any moment, ito pinaka-latest na balita, walang 2 oras simula ngayon, 1 oras mahigit simula po ngayon, magkakaroon ng State of the Nation address si President Trump na mapapanood po ninyo. Subaybayan natin yan. Lalo na dun sa mga nagso-social media, ilalive po yan sa social media. Siyempre, patungkol na rin yan dun sa mga developments pa, na nangyari, katulad yung pambobomba. Mayroong balita na kesyo binomba na raw ang Saudi Arabia Yun, sa mga oras na ito. Hindi natin alam kung totoo yun. At saka dinadamay pati yung kaalyado. Ano yan nag-escalate na yan Ganyan yan. Talagang Tumawak na talagang ang hinahanap niyan talagang gere, di ba? Gulo na. Hindi, talagang yun ang iniintay ng ng mga teroristang bansa na yan para ma-justify yung kanilang Oo, pagte-terrorize. pananakot, di ba? Paghahasik ng lagim, yan ang gawain niya mga yan kung ako dito gobyerno, walang ginagawa gobyerno dito sa Pilipinas Unang-una, nagpahayag si Presidente Duterte ng kanyang pagpanig sa Estados Unidos kung sakasakali daw na masaktan yung mga Pilipino ron. Kung sakasakali, ba't antay mo pa masaktan? Backwards na agad. Ang katunayan, yung statement na yon, medyo delikado yun Siyempre. Yun ang maglalagay sa panganib sa mga kababayan natin sa Middle East. Oo. Lalo na sira ulo itong mga kalaban. Doble talim yun Diba? Kumbaga, sinabi mong nangangamba ka. Baka saktan. Hindi, yung kakampi ka sa Amerikano. Tapos sabi, kakampi ka sa Amerika. Baka mapahamak yung mga Pilipino. At ang problema ito, mga kaibigan, yung sinasabi natin sa mga nagdaang programa natin, kung bakit ang Amerika ay napakagaling niyan sa intelligence. Sapagkat yung galing nila, hindi dahil sa talaga magaling sila, kundi marami silang pere. Marami. At yung intelligence nila talagang ginagastusan yan. Di ba? May pondo talaga yan. Tayo man dito, may pondo intelligence, pero alam naman ninyo kasaysayan ng intelligence fund dito Mga kaibigan winawaldas yung intelligence fund dito. Paano? Yung intelligence fund dito ay hindi obligado na i-audit. Mga kaibigan. Kahit sa kapirasong papel. Oo. Kumuha kang ballpen, kumuha ka ng scratch paper, pwede mong gawin resibo. Ilagay mo lang doon kung saan mo ginastos kunyari. Tsaka rito, lahat ng departamento, may intelligence fund. Tama. Pati mga local official, local executives. Pati yung DSWD. Paano? Wala pa ugnayan Wala. Diba? Na baka may pumasok na sardinas na bulok. Ba? Yan iba sa Amerika. Ngayon, di ba sinasabi natin yun? Dahil nagsimula yung sabihin natin na magaling yung intelligence ng Amerika, nung makipag-usap sila kay Vice President Leni Robredo. Di ba? Kasi itong PNP, dahil nga sa ang administration ngayon, combative sa Amerikano, anti-American ang stand Mga kung tutuusin mo Ganun mga kaibigan na wala ka namang kakayahan, di ba? Nagpupumilit makipantay sa malaki, di ba? Oo. Bumabangga ka para kang langgam na kumakagat sa pader. Di ba? Oo. O kaya para kang bumabangga sa armor car. Nagpapalaki ng image. Nagpapalaki Ganun na ng nangyayari. anino. Kumuwi ka nga, kinilala sa buong mundo. Akala nila hanggang doon lang yun. Paano ka ako kung dumadating yung mga hindi inaasahang pangyayari? Kamukha nito. Seryoso na yan. Di ba, mga kaibigan? Napaka delikado niyan. Napaka mapanganib niyan. Hindi lang sa kanila mga bansa doon.
Pati tayo, lahat damay dyan, buong mundo. Buong mundo yan. Mga kaibigan. Tayo pa naman bali ba yan may mga advisory na kailangan ng maghanda yung mga Pilipino, pinaghahanda pa Paano nga, wala tayong kakayahan kung paano natin isasagawa yung planong yan na sagipin yung mga Pilipino. Wala naman tayong kakayahan Time element, ang pinag-uusapan dyan. Kaya ako sinasabi na kailangan natin yung intelligence ng Amerikano, mga kaibigan. Bakit? Lalo ngayon, sila nakakaalam kung paano ka gagalaw. Oo. Hindi ba? Ngayon, hindi kayo makakuha ng intelligence information, hindi kayo makapagpalitan ng intelligence information. Bakit? Walang tiwala sa inyo Yan, oo. Paano? Nandito yung kalaban. Baka ilik pa Baka yan pang paano ibibigay sa inyo ang impormasyon tapos ipapasa nyo sa inchik, di ba? Lalo na daming maka-inchik dyan. Siyempre, nakikinabang yung mga nakapaligid, hindi ba? Yan ang masama kung bakit hindi tama yung confrontational ka sa mga tao. Para lang masabing matapang ka, para lang masabing ano ka, palabang ka. Binangga mo nang wala sa lugar. Wala, oo. Mga kaibigan nasunog ka agad yung tulay, hindi ba? Huwag mo sunugin yung tulay, di ba? Amerikano. Ngayon, sino ngayon ang may problema? Malaki problema natin. Ang problema lang natin, ilikas sila doon, di ba? Yan ang unang-una, pangunahing problema. Paano mo ngayon isasagawa yan? Kanino ka magre-rely? Lahat Hindi naman pwedeng, sagipin natin. Halika na, paandarin mo yung barko. Pwede ba yung ganon? Siyempre, ang nasusunod sa international security, hindi ba pati airport natin, Amerika Amerika. Hindi ba? Pag sinabi hindi kayo pwedeng dumaan dyan. Di ba meron tayo mga ipinagbabawal na pasukin ganyan, di ba? Mapadaan ka dyan, warningan ka. Pag hindi ka umalis, bobombahin ka. Sabihin lang Ganyan ginagawa, lalo in check, di ba? Ganyan ginagawa sa atin. Pinagmamalaki pa nilang kaalyado yan, Sabihin lang may threat dyan sa lugar niyan. Huwag kayong dadaan dyan. Bawal. Ngayon, paano mo, ano sasabihin mo? Di ba? Sabihin mo dyan, atakin nyo na yung lubid. Para umanda yung barko. Hindi pwede yung ganun. Di lubid. Tik-tik kalawang. Pagdadala mo ron. Hindi naman barko yung padadal nyo, bangka lang yan Lata yun. Isipin mo mga barko ng Amerikano, Iba. mga kaibigan. Siguro, 2 barko ng Amerikano, kayang isakay lahat ng Pilipino. Kahit yung barko natin, kahit sakay doon. Hindi, tatali na lang yun. Hilahin. Itotowing niya. Baka may lubid. Baka matowing yan pagka pumunta ron, di ba? Teka, ba't may bangka rito? Alisin nyo yan. Hilahin ka ngayon. Kaya maalisin yun. Baka mapagkamala Sa gabal kayo dyan. Baka bomba yan. Wala barko. Ganyan ang gamit natin. Kami nagpapatawa lang, pero totoo yan. Di ba? Ano pagmamalaki natin na didikit ka ron? aeroplano? Masagasaan ka pa ng malalaking barko. Hindi ka mararamdaman Matabihan ka lang, yung alon lang nun, tataob yun Isipin mo yung mga barko de gera ng Amerika, gaano karaming aeroplano sakay nun, di ba? Parang airfield tapos, pagmamalaki tayo, pagdadala natin, may gera nga doon. Baka makasagabal pa di ba? Maka-istorbo pa. Sa gera nila. Yung barko lang natin yung pirata lang katapat nun Di ba? Yung tatapang ng pirata, di ba? Yung napanood natin, Peter, di Sa ba? Somalia. Hindi tayo Brazil. Ang bibilis. Umaakyat, di ba?
Ship mo, bangka lang ang dala. Bangka lang ang dala. Tapos umaakit doon sa mga barko. Baka yung barko natin, pirata lang yan. Oo, pirata lang nga eh. Yun. Katapat eh. Eh di ba, bali ba yung mga inaakit ng pirata, malalaking barko rin yun, ha? Mga kuha, tawag mo rin, yung nagkakarga ng mga kargamento. Di ba? Oh, yun yung mga kalimitan binibiktima ng pirata eh. Oo. Baka mabiktima pa tayo. Problema na naman. Ang laking kahiyan. Siguro may mga sundalo na kasi inakit ng pirata. Hindi pa na ransom yun. Yun ang kahalagahan. Ngayon, lumilitaw yung kahalagahan ng intelligence, di ba? Oo. At saka yung mabuting pakikipagrelasyon. Ano namang meron tayo para makipag-away tayo sa mga bansa at uungkatin natin yung World War I. Oo. First World War, American War. Tsaka ang Amerikano, maselan niya, oras na nagsalita ang isang head of state, nag-iisip na yung intelligence sila. Ano kaya ito? Baka ito kaalyado ng kabila. Yan na yan, pag-aaralan ka na yan. Hindi, tsaka alam mo, may embassy rito. Oo. Ang pangunahing tungkulin ng embassy, baka hindi nyo nalalaman, maniktik. Ha? Yan ang pangunahing purpose niyan eh. Bakit naglalagay ng mga embassy? Tayo, di ba? Oo. Para tiktikan mo rin sila, di ba? Baka may iniisip silang gagawin laban sa atin. Malalaman mo dahil meron kang embahada, di ba? Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga mensahe mula po sa ating impilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes at on free-to-air TV. Kumusta na? Araw-araw na po tayo dito sa DZRJ 810 AM. At araw-araw po alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Raul Virtudaso po. At ngayon nga pala, bukod sa FB Live, mapapanood nyo na rin kami sa Sky Cable Channel 224, sa lahat ng mga TV boxes, at syempre sa TV Plus at sa free-to-air TV. At siya nga pala magkita-kita tayo araw-araw. Huwag niyong kalimutan, alas 5 hanggang alas 7 na umaga sa ating ugnayang gobyerno at mamamayan, ang ating UGM. Hello there! Ako po ang inyong Tita Carmen Ignacio. Nag-aanyaya sa inyong lahat. Nasamahan ako sa ating pong Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ano nyo na lang, si Arling kasi may sinasabi rito, ipunin mo yung pangalan, i-PM mo sa akin para ma-advise natin si Braille. Braille, silipin mo yung mga nagko-comment, ha? Pinasok tayo ng mga inchik, mga supporter ng Iran, tsaka ng Iraq, mga kaibigan, mga terrorist. Hindi na troll yan, terrorist na yan. Oo. Kaya wag niyo papasukin dito, ha? Yung Paulo Merin, ayan, hanapin mo yan. At saka yung, sino pa yun? Roma. Meron pa, Etorma, yan. Hanapin mo yung mga pangalan na yan, at yan ay i-block mo na, mga terrorist yan, makamadamay tayo dyan. Hindi na rin tayo bigyan ng visa sa US Embassy. Nako, oo. Ha?
Baka naghahanap lang na madadama yan ng mga hindi na makakakuha ng visa. Kung kayo ayaw nyo ng visa sa US Embassy, kami gusto pa namin At saka ito, tatapatin ko kayo, sino nagmamalasakit sa kapakanan ng mga kababayan natin? Yung mga nagmumura sa Amerikano o yung mga hindi nagmumura sa kanila? Oo. Tanong ko sa inyo, bakit? Kung talagang mahal mo mga kababayan mo at may malasakit ka, hindi mo gagawin yan Bakit? May mga kababayan tayo doon, marami. Ang dami. Sana kung China lang yan. Sa China, konti lang At saka yan, mga legit, legal na OFW sa China. Mga musician nga karamihan, tsaka teacher Di ba? Madali yan paano yung mga kababayan nating nagpakahirap doon? Doon na tumanda, di ba? Doon sila naghanap ng kanilang kapalaran. Sino malalagay sa panganib? Di ba sila? Hindi ba? Oo. Kaya wala tayong lalo na meron tayong yung mga bansa na inaaway mo, meron tayong mga sila, yung mga bansa na yan host para sa ating mga kababayan Pilipino. Canada. Gano'ng karami Pilipino dyan, naninirahan dyan, Ang dami. na pinakikinabangan ng kababayan natin, ng mga kamag-anak nila rito, at ng bansa natin. Categorize tayong restricted citizen. Paano yan? Kung ganunin tayo. Oo. Di ba? Ganun, si Trump, ganun Oo. Meron siyang tendency ganun. Meksikano ka. Hindi na yun, kundi yung ibang mga bansa. Iba pang mga bansa. Lalo sa Europe. Oo. Hindi ba lahat din ng mga bansa na yan, minura din? Oo, lahat. Lahat naka-Amerikana. Pagkano minumura. Hindi niya alam nagre-rehistro yun. Siniseryoso yun. Kung kinakangiti yun, alam mo naman ang diplomacy, ganun Kunyari, nakangiti Yan diplomacy, plastikan yan. Oo, ganyan ang diplomatic attitude. At saka ang problema ngayon, nawala na ng kredibilidad. Yan. Itong ating gobyerno, kasalukuyang administrasyon sa Amerika, tsaka doon sa mga malalaking bansa. Tama. Hindi ka na pwedeng pagkatiwalaan Yung double talk kasi. double face. Maselan sila ron, di ba? Hindi pwede yun. Oras na nag-iba ka na ng tono, iba to. Di ba? Dati, iba sila sabi. Sira ang credibility mo. Kahit na pabor pa uli, yung sinasabi mo sa kanila, hindi na maniniwala yun. Inunahan mo na ng negatibo. Kumbaga, hindi ka na pautangin. Hindi na. Baka hindi ka magbayad At saka isa pa, pero Pag wala kang credibility, di ba ganon? ito hindi nasisilip ng iba dyan. Ang laki ng pondo na ibibigay dyan sa pag-evacuate. Yan ba talagang magagamit? Yan ang tanong dyan. Di ba? Paano mo gagamitin yan? Kasi para mong sinabi, pag may kalamidad dito, gustong-gusto yan ng mga malalaking impilan. Gusto yan. Gusto. DSWD, gustong-gusto yan Gusto yan. Baka akala ninyo, ayaw nila ng kalamidad. Gusto nga Yung mga magnanakaw sa gobyerno, gusto nila may kalamidad. Gusto nila linggo-linggo, bagyo. Kasi yun ang sangkalan Di ba? Para makapanghut-hut ng pera, di ba? May mananakaw. Maraming question yan. At hindi sila mapanagot. Pag doon sila nagnakaw. Kasi yan, wala nang audit yan Emergency yan Hindi na dadaan sa ano yan. Tama. I-audit pa sa Kongreso, emergency yan. Kumbaga, gera yan Na ano mo na ba yung mga na-block mo na? Ito pa isa, Nolan Pineda. Nolan as in nabotas Nolan Pineda ang pangalan. Yan, mga terrorist yan. Pinapasok ang social media, mga kaibigan. Lalo na programa natin. Ano kayo, Scud missile? Mga kaibigan, hindi na uso Scud missile. Wala na. Nakita nyo ba yung, palagay ko, yung pinakita ko sa iyo kagabi na video? No? Yan yun Accurate. Yan yun sila yung Sulaim, Salami. Salami. Salami.
Bahala na, patay na yung tao. Oo. Diba? Sabi mo nga, hindi ka na maililibing eh. Pag tinamaan ka nun. Hindi na. Oo. Hindi ka na pwedeng ilibing. Saka accurate. Kahit tumatakbo ka, tatamaan ka talaga. Oh, tsaka yung drone, no? Yun yung nakikita, oh. Kita mo sa drone, di ba? Oh, tapos yun ang nagsasabi kung sa iba nang gagaling yung kwan eh. Oo. Yung Isipin mo. yung mga ano ba tawag doon, bomba ba yun? Oo, parang missile. Missile, Ganun yan, oh. Missile. Alam mo, ang Amerikano, marunong ng art of war eh. Pagka-gera, huwag kang papayag na marami kang casualty. Kahit nanalo ka, pero ang dami mong casualty, para ka na rin natalo. Oo. Yan ang art of war eh. Kaya ginagamit nila, puro dipindot. Di ba? Oh, walang casualty sila, patay ang kalaban. Basahin nga natin, Peter, itong itong advisory sa Jeddah na Laban pinalabas ng Consulate General of the Republic of the Philippines sa tanggapan nila sa konsulada natin sa Jeddah. Public advisory, pinalabas January 3 pa, January 3 pa eh. Actress pa. Hindi. Number pala ito. 03, 2020. January 7. Ang pecha. Oo. Kahapon ito. Oo. Nakalagay po rito, in view of the recent developments, Filipinos in Jeddah, Saudi Arabia to, and the western region of Saudi Arabia. Hindi lang Jeddah. Hindi lang Jeddah. Yung western region ng Saudi Arabia are assured that the Philippine government is prepared to repatriate any Filipino who may be affected or displaced by the ongoing crisis. Affected Filipinos requesting repatriation of any other form of assistance may contact the consulate through any of the following. Nagbigay po sila ng mga numero kung saan sila makokontak. At sa bandang huli, ang sinasabi po, Filipinos are advised to remain vigilant, exercise caution, and maintain situational awareness at all time. Ibig sabihin kailangan vigilant ka. Lagi kang alerto. Alerto ka. Ano mang pwedeng mangyari. Baka hindi ka na makatulog pagka sumobra alerto mo, di ba? Baka mamatay ka Baka ka naman, maparanoid ka. Oo. Di ba? Pero mga kaibigan may mga nag-react sa atin na nakabasa nitong advisory ito na ating ibinahagi, at mapapansin ninyo, wala silang malay. Samantalang sila yung nandun sa Saudi Arabia. Mga kaibigan. Ano pa man, nakakatakot kasi yan Hindi mo, lalo si Trump, unpredictable si Trump. Si Trump. Kasi nga, hindi siya politician Hindi siya katulad nung ibang mga naging presidente. Politiko yan. Politiko. Bago siya tumirada, merong mga kwan yan Oo, ang politiko, diplomatic yan. meron siya sa... Ito hindi Ibang approach yung ginawa nito Mamaya, babasahin natin kung bakit, yung ilan lamang, kung bakit ginawa yan ni Trump doon sa general. Oo. Pero unahin natin itong mga, mga reaksyon dito sa advisory na binasa natin ngayon na ipinost naman natin kanina maaga-aga pa sa social media. Nag-react sila at ang pakiramdam ko, ang basa ko sa reaksyon nila, wala silang malay. Di ba? Hindi sila narating nitong pinalabas na advisory ng konsulada natin mismo dun sa Jeddah. Yun. Gayong sila'y nandun. Ito, basahin natin Sabi ni Romeo Hines, Kapersi, para sa akin,
Hindi ito. Iba pala ito. Ibig sabihin, may mga kababayan tayo dyan. Wala silang mali dyan sa Kaso, advisory pinalabas. ilan lang ito eh. Sa bagay. Ilan lang itong nag-react sa atin. Ibig sabihin, hindi naman tayo ganun kalawak na Oo. sa social media. Hindi naman ako vlogger. At saka yan naman, ang daming Pilipino dyan eh. Baka naman mas marami talaga yung nakaalam. Di ba? Ganyan yan. Meron lang ilan siguro. Hindi, paano? Sila? Hindi namang lahat gumagamit ng ng social media. Meron ganun, di ba? Depende sa location nila, sa At saka trabaho paano ka nila. mararating? Ang laki rin ng Jeddah eh. Hindi naman maliit na lugar yun eh. Malawak din yun eh. Ganyan yan. Di ba? Pati yung buong Saudi Arabia, malawak yun. Ang sabi naman dapat dito, ang sabi nung isa rito, si Arnold Mildred R. Jeddah, Kapersi, okay naman po kami dito sa Jeddah. Salamat po sa advisory. Ibig sabihin gusto niyang iparating na nasa mabuti naman silang kalagayan. Ito isa sa maganda na gagawa ng social media. Hindi, kaya masama yung binababoy mo to. In the same manner, masama rin yung wala naman tayong ibubuga. Wala naman dahilang makipag-away tayo sa ibang bansa, nakikipag-away tayo. Di ba? Anong pakialam natin doon sa laban ng gera sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas nung araw. Kaya nga. Kasaysayan na lang yun. Kasi sa history na lang yun. Wala na bang katapusan yun? Mga kaibigan? Ngayon, ito, sabi naman ito si Iya L. Abraham, as of now, January 8, 2:22 ito. Ibig sabihin, hapon, Saudi time, tuloy ang buhay. Season dito kaya ang daming tao na nasa galaan. Yan. Magdasal na lamang tayo na maging bukas ang puso at isipan ng lahat para unahin ang kapayapaan. Yan, di ba? Kung meron mga katulad niyan, kahapon binanggit natin si Prime Minister yung sa Japan, si Abe. Abe. Hindi ba? Si Abe may initiative. Meron. Na tumulong sa sa pagpasipay para baka sakaling makapag-contribute siya sa paghupa ng tensyon, hindi ba? Meron siyang schedule na pumunta sa ilang mga bansa katulad ng Saudi Arabia na mga kaalyado rin ng Japan, di ba? Para pakiusapan sila na siguro kung paano nilang haharapin itong krisis na ito, At di saka ba? wag nating panatilihin yung karakter ng Pilipino na wala yan, baliwala yan. Pag laro na, paano? Di ba? Kaya nga may advisory. At saka ang epekto hindi ho maliit. Hindi. Unang-una yung kaligtasan. Wala kang alangan naman makipag-share ng information sa iyo ang Amerika. Kung walang tiwala sa iyo. Lalo na dinadaan natin sa double talk, di ba? Iba ginagawa natin, iba sinasabi natin. Hindi ka pagtitiwalaan mga kaibigan di ba? Naalala mo nung sumabog yung pinatubo? Matagal pa, Amerikano, umalis na Ang mga Pilipino, kinakantsawan pa yung mga tao niya, wala pa naman, umalis na. Nung sumabog, nandun sila. Ganyan yan, kaya tayo pinaghahanda. Anytime, pwedeng mag-escalate yan. Kahit pa merong sharing ng information, iba pa rin yung ikaw ay naghahanda. Di ba? Aware ka, kaya may advisory. Ganyan yan. Kaya yung mga kapwa natin Pilipino, okay lang yun. Kampante kayo dyan, pero maging laging handa. Sabi nga natin. Tsaka unang-unang mag-aalala sa inyo, yung pamilya nyo dito, mga mahal nyo sa buhay. Kami naman natutuwa, hanggang sa mga oras na ito, okay pa buhay nyo dyan. Pero mas maganda, pagandaan na ninyo ito. Di ba? Makipag-ugnayan na kayo sa mga embassy
o consulate, Kung di ba? paano gagawin ninyo, kung sakali. Nalalaman na ninyo, meron ng contact. Mag-establish na kayo ng contact. Paano ba yung repatriation na yan sa kami pupunta? Huwag niyo ipagwalang bahala o ipagpabukas, Oo, di hindi ba? pwede yun. Iba to gera ito Anytime yan puputok yan Isa lang yan sa epekto. Oo. Ako, Ano pa ang epekto niya? Yung sa ekonomiya natin. yan, ako Diyos ko, gera yan. Alam naman ninyo na dalawang epekto yan. Iba yung epekto sa dollar remittance. Aha. Di ba? Kasi ang economy natin, kaya lang tayo may tinatawag pang ekonomiya, dahil sa mga overseas Filipinos. Oo, yung Hindi dollar. lang OFW. In general, overseas Filipinos. Pero malaki rito yung mga OFW. Oo, yung dollar remittances. Oo, kasi yan, tuloy-tuloy yan Di ba? Regular yung kanilang remittance, di ba? Lahat ng nagtatrabaho bilang OFW kasi nagtatrabaho sila ron para sa kanilang mga pamilya. Hindi ho ba? Kaya tayo may dollar reserve. Oo. Pag nawala yung reserve Ano yan, pambibili mo sa langis? walahan na. Pambabayad mo sa langis. Baksak. Yun langis tanggalin mo dito sa Pilipinas yan. Oo. Di wala na. Wala na. Wala na tayong Naandar na negosyo. negosyo. Di ba? Yung gobyerno, hindi andar. Oo. Ganyan yan Saan sila sasakay? Wala tayong langis na sarili. Langis Sa na. sasakyan na lang Wala na. Di ba? Oo. Kaya hindi ho biro yan, mga kaibigan. Pangalawa, pagdating dito niyan, inuwi mo rito yan, ano gagawin mo dyan? Problema na naman yan. Makakadagdag sila ngayon. Walang hanap buhay yan. Bakit? 1,000 yan. Yung hanap buhay nila, kinukuha ng inchik Yan. Ano ba napapala natin dyan sa mga inchik na yan? Nagsisipag tayo ng kung ano-anong infrastructure dito, sila rin na nagtatrabaho. Anong puhunan yun? Mga kaibigan. Hindi nakikinabang ang Pilipinas. Wala. Hindi katulad ng Amerikano, may mga business interest sila dito. Katulad yung mga multinational companies, di ba? Oo. Yung mga kinakainan natin. Yung mga fast food, di ba? Yun, oo. Ano tingin mo dyan? Bakit yan? Nagpo-provide ng employment, nagbabayad ng tax yan, di ba? Legal na legal. Legal na legal. Ba't itong mga incheck, iba? Yan. Di ba? Sinasabi natin pagkatapos masyado kayo magagaling. Awayin mo kano. Galit di sa'yo Europe. Sino ba kakampi ng kano? Di pagkakaisahan ka, Israel. Sino ba gumagawa ng gamot? Hindi, mahalaan niya gamot. May alternatibo ka ba? Dapat kasi itong mga gago sa gobyerno, meron pa tayong DOST, di ba? Science Technology, meron pa tayong Department of Health. Pero, mga kaibigan, bakit tayo hindi makatuklas na sarili nating gamot? Ayan nga ang problema dyan sa departamentong yan. Samantalang dito sa Pilipinas, nanggagaling lahat. Lahat ng herbal narito pinanggagalingan ng gamot. Pinanggagalingan sa paggawa ng gamot. Yun Dito kinukuha yan. Dito yan. Kaya mapapansin nyo yung ibang mga pananim natin nung araw na ginagamit sa paggamot ng mga matatanda, nawawala na. Nawala na. Ultimong prutas nga, nawawala Yan lang, bayabas lang, unti-unting nawawala na Di ba? Ibig mo sabihin, hindi na uso tuli ngayon. Pinanglalanggas yun. Nangangatayong, Brian. Sa pagtuli pa lang ginagamit na yung importante na yung bayabas di ba? Iba nga, nalulun. Vitamin C yun Pag nalulun mo nga yun di ba? Vitamin na rin yun kahit hindi mo na. Kasi sa lahat ng prutas, yan na may pinaka, malaking source ng Vitamin C. Bayabas. Pati yung pangsigang na bayabas, nawala ngayon, nasa sisi. Iba na, chemicals May chemicals na. Yun ang ipinilit sa atin. May preservative na. Di ba? Yan. Iba talaga yung sinigang sa bayabas. Iba yun. Kahit amoy putok yun, di ba? Iba yun. Saka
kakaiba yung tinuli ka sa bayabas. Oo, ako tinuli. Ang daling gumaling. Bayabas din eh. Pukpuk din ako eh. Ikaw ba, Peter? Ako, hiwa. Hindi kaya ng pagpuk. Sa kapal. Yan sinasabi natin. Tayo naman nagsasaya lang, mga kaibigan. Yung pangyayaring yan, napaka-seryoso yan. Oo. Hindi pwedeng yan, Hindi ka pwede magyabang dito. Oo. Wala tayo bubuga. Wala. Kung akong gobyerno ngayon, gagawa ko ng paraan para ma-identify ko ngayon yung mga Iranian dito, mga Iraqi na nandito sa bansa. At saka yung mga kaalyado nilang nationality. Yan sa Saudi Middle lang, East. sa Kuwait. Oo. Ang katabi lang yun, di ba? Oo. Ang lapit-lapit sa Iraq, sa Iran. Kaya kailangan yun din, bigyan ng Oo. advisory. Hindi, meron na yan sa palagay ko eh. Oo. Kasi ito nakuha natin, isa lang. Yan, Di ba? Na ipasa sa atin. Nagkataong yung nagbigay sa atin ito may kakilala dun sa Jeddah. At saka ngayon, ewan ko, kung itong mangyayaring traslasyon bukas, yung presisyon, pakahigpit ng security dyan. Dahil nga ang isa sa sinasabi, baka ito Gamitin. Alam mo, terrorism, Samantalahin. iba yan Iba yan. Tsaka lalo na nagpahayag si Presidente Duterte ng pag siya raw kakampi sa Amerikano. Oo. Di ba? Oo. Iba signal nun. Iba yun. Di ba? Na dapat kung talagang kakampi siya, hindi niya tinelegraph. Sinabi niya yun dapat doon mismo sa embassy. Sa embassy. O kaya sa Amerika. Di ba? Presidente ka Siya naman lang. Nag-express ka ng support mo, personal mo ginawa. Di ba? Hindi yung sa dyaryo, Oo. sa media. Di ba? Di ibig sabihin, magagalit sa yung Iraq. Yun lang, hindi napag-isipan yun eh. Magagalit sa yung Iraq. Oo. Merong mga rito. Alam mo, mga siraulo yan, pati mga Pilipino, pwedeng idamay niya. Yan, oo. Kunyari, sinasabi natin, ayaw natin madamay, pero yung sinabi, yung mismong binitawan mong salita, posibleng madamay Yan, yung mga Pilipino dahil doon. Eto ngayon, ipinag-utos, di ba, ni President Trump ang pag-atake dito kay Major General Qasem Soleimani, a master terrorist and the head of the Quds Force of the Iranian Revolutionary Guard Corps on January 2nd. Napatay siya kasama ang 7 pang iba. Pagkatapos na dumating sa Baghdad Airport, ang ilan sa mga katotohanan kung sino itong si Soleimani na responsable sa pagkamatay, pagpatay ng hindi mabilang na tao sa buong mundo. Yan, dami na. Kita ninyo. Kaya hindi kayo basta-basta. Ito, intelligence ito Di ba? At saka ang pinapatay... Ito yung mga product ng intelligence Ang pinapatay effort, yan, di ba? karamihan, civilian. Yan ang mabigat dyan. Ito raw pala si Soleimani, most powerful Iranian general. At meron pa ako napanood na video pinaliliwanag ng isang commentator, Peter, na Amerikano. Na itong si Soleimani, although siya head nung military, di ba meron pa silang head of state? Oo, mas Yung mataas. parang presidente nila ron. Na iba lang ang tawag, mga kaibigan. Parang lumalabas siya yung mas mataas dun Ayun. sa kanyang kapangyarihan. Sa kanya power Siya ang power. Kasi yung hinahawakan niya. Meron pa nga mga general na mas mataas pa sa kanya. Siya in command. Pero siya ang pinakakuan. Powerful. The most powerful.
ito, while other generals may have outranked him, yan, Oh. bagamat mas matataas ang rango sa kanya na ibang mga general. As commander of the Quds forces, he answered only to Iran's supreme leader. Ayun. Yun, supreme leader ang Si tawag nila. Khamenei. Oh. His authority was outside the normal military chain of command Yun. in Iran. Para malaman ninyo. And he was given carte blanche authority. Oo. Kumbaga, blank check authority. Blanket authority. Oo. Anong sabihin niya, yun ang masusunod. For the export of terror Yan. around the world as he coordinated and directed the numerous Iranian militias and proxies worldwide. Ito raw Quds forces were responsible for the assassinations, terrorism, and unconventional warfare that Iran exports and executes globally. Oo. Sa maraming lugar. Oo, ginagawa nila yan. Yung pag-aasik ng ng lagim. terorismo, ng lagim, pagpatay. Including places like Iraq, sa Iraq mismo, Syria, Yan. Lebanon, and Yemen. Ito raw si Soleimani was the benefactor of Hamas and Hezbollah. Mga terrorist group yan di ba? He was linked to assassinations and assassination attempts in the US, Germany, India, and Argentina. Pero mo yun. Kaya nakita ninyo pagkatapos na ma-execute yung pagpatay sa kanya, pinuri siya ng Israel. Pinuri si Trump, Oo. ang Amerika. At saka ng United Kingdom. Oo. Kaya doon sa mga protesta nila nung habang nakaburol itong in general, Soleimani. isa sa mga ginawa nila ron, yung parang dito, nagsusunog ng bandera. Oo. Doon naman, gumawa ng bandera sa sahig. Sa sahig. Tinatapakan. Yung isa si Trump. Yung isa, bandera ng United Kingdom. At yung isa, bandera ng Israel. Yung mukha ni Trump nandun sa bandera ng Amerika. Tinatapakan nila. Yun. Yun ang protestang ginagawa Yun nila. yung symbolic na protesta nila. Eto na. He was the benefactor. Nabasa na natin yun. Eto. He was also linked to the deaths of over 600 U.S. service members. Naku, Diyos ko, ang dami. Isipin ninyo, ang dami na palang pinapatay nito. 600. Sa Iraq, sa Iraq mismo. Isipin mo, may base militar ang Amerikano ron, nagpapanggap na kaalyado. Oo. Pero, sila rin ang pumapatay pala doon sa mga Amerikanong nandun. Mga sundalo rin. Mga kaibigan. As he supplied enhanced improvised explosive devices, IEDs, to the insurgency there, thousands of U.S. troops were wounded and maimed by these weapons. The IRGC was responsible for 17% of all U.S. casualties in Iraq between 2003 and 2011. Yun. Madalit sabi, marami na ito, matagal na. Oo. Matagal na rin siyang minomonitor ng intelligence community. Kung ganong pinupuri ng Israel yan at saka ng United Kingdom, ibig sabihin, lahat ng kaalyadong bansa ng Amerika, alam nila activities nito. Alam, oo. May intelligence information sharing sila. Hindi ba? Dahil hindi lang naman sa Amerika ito gumagawa ng terorismo Buong mundo nga, Oo. global Kaya nga, yun ang ginagamit na yung mga embassy, isa yan. Oo. Di ba?
mga kaibigan. Lalo na Israel. Siguro buong Middle East alam niyan eh. Alam mo, Di ba ng Israel? Di ba? makaling maliktik yan. Kaya nakita ninyo ang bansang Israel. Kahit pagtulong-tulungan ng mga bansa, sila yung pinakamaliit. Yun. Pero hindi sila natatalo. Bakit? Alam nila lahat eh. Sa Biblia nga, ang galing nilang maliktik eh. Bago nilusip. Halos lahat ng tao dyan, intelligence eh. Oo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lahat sila nagmamalasakit sa bansa nila. Oo. Andyan ang buhay ng bansa. Di ba? Ano ba, ikaw, may isa kang grupo na kinasasaniban. Di ba? Mahalaga sa iyo yung leader mo. Kaya lahat kayong miyembro, kahit na siya mayroong mga detailed security na sinasabi, lahat kayo nagmamahal sa kanya. Yan. Oo. Kumikilos kayo kung sakaling meron kayong marinig na palihim na binabantaan yung isa, hindi mo papalalagpas yun, di ba? Na hindi mo ipararating yung impormasyon. Tsaka, ano ba? Kahit hindi mo trabaho yun. Dalawang klase information sa intelligence eh. May raw information, may A1. Siyempre, meron pang ano yun. Pero hindi ko raw, hindi na nila papansinin. Counterintelligence. Oo. Kaya merong counterintelligence para dun sa mga Mga raw binanggit na information. natin yan eh. Oo. Yun nga sinasabi natin eh. Sa panahon nga ni Marcos, di ba? Oo. Akala nila hanggang counterintelligence lang. Hindi nila alam, meron pa doon sa mga coffee shop. Yun. Coffee shop. Dyan pinag-uusapan yung kasiraan ni Marcos eh. Di ba? Alam mo ginawa ni Marcos? Meron mga akala mo, oposisyon ha? Nagrarally rin. Oo. Mupunta ron, no? Tapos magsasalta ng labang kay Marcos. Yun. Di ngayon, lahat ng mga labang kay Marcos, Lulutang. naniniwala na siya labang din kay Marcos. Kaya pag nagkwentuhan sila, lahat ng impormasyon na kukuha niya. Oo, sasalita. Kasi wala silang malay na pinakawalan siya. Di ba? Oo. Kaya meron tinatawag na deep penetration agent. Yun. Yun. Diba? Mga Kompleto deep American. throat. Di ba? Ba deep ganito? Hindi, tinawag din deep throat yun eh. Oo. Di ba? Alam mo naman ibig sabihin ng deep throat? Yun talagang pinanggalingan nun eh. Oo. Tuloy natin to. We are in a war. Ayan ang sabi dito sa article ha. Amerikano sumulat nito eh. On terror since September 11, 2001. Yun. Talagang yung terrorism eh. 9/11 to. Yung nagpasabog sa Twin Tower, di ba? Nakapokus dyan ang buong mundo. Ang sabi dito, Iran is the leading state sponsor of terrorism. And the Quds forces have been declared a terror organization. Bagamat siya yung Quds forces, hepe no, commander nun, nung kanilang military, yung Quds. Ano ito? Elite force ito eh. Di ba? Ano sila eh? Terorista sila. Terorista. Ang ginagawa nila eh, di ba? Pananakot eh sa ibang bansa, di ba? At saka may capacity sila dahil may pera sila. Pera. May logistic. Dahil sa langis nila. Yun ang pinakamalaking pambargay nila, di ba? Pwedeng ipalit ng armas, di ba? Kaya sa intelligence nila, meron silang ginagastos eh. Nalalaman nila yung mga lugar, yung tao, kung saan naroon. Kaya meron din silang ganun. Ang sabi nga dito, in war, sa gera daw, a general officer of an enemy force is a legitimate military target. This was not an assassination. Mga kaibigan. It was the killing of an enemy soldier in a war. Yun. According to Secretary of State Pompeo, he was not killed because of his past deeds, but because the U.S. became aware of planned attacks by Soleimani on U.S. personnel and others. Yun. Hindi siya pinatay dahil sa mga nakaraan niyang ginawa. Kundi yung plano niya na gawin niya yun. Hindi ba bago nangyari ito eh? Nilusob nila yung embassy. Oo. At nagsunog pa ron, di ba? Oo.
nagasikan ng terorismo ron sa harap ng US Embassy. Ang ginamit dyan yung prinsipyo ng the best defense is offense. Inunahan ng plano ni Di ba, ng general na yan. Oo. Ganyan yan. The attacks were imminent. Ayan. Talagang gagawin. Because of this, President Trump was not required to notify Congress in advance. Under his Article 2 powers in the U.S. Constitution and in accordance with the War Power Act, batas yun, di ba? The President can take military action if a threat against the United States is imminent. Yan. Imminent. Ito, mahilig tayo makialam sa batas nila eh. Wala naman tayong batas na ganun. Wala. Di ba? Kaya mo kinu-question, wala tayo. Oo. Ang hirap, tayo pa yung gumagaya sa batas nila. Di ba? Halos lahat ng batas natin dito ginagawa eh. Ginawa at ginagawa. Kinokopya lang natin sa kanila eh. Di ba? Bigyan ko ng example. Sa dinami-dami ng magagandang batas sa Amerika, akalain mo ano na isip gayahin ni Soto? Alin? Seatbelt law. Ay, seatbelt law. Ba't mo nasabing hindi maganda yun? Dito mo in-apply yun magkaiba tayo ng lansangan kaysa dito sa Amerika. Sa Amerika, kahit na 100 miles, more than 100 miles per hour, makakapagpatakbo ka Sa ganda ng karsada. Sa laki. Sa laki. At ganda ng karsada. At may mga lugar na pwede mong gamitin patakbuhin yun. Di ba may nagkakarera nga? Oo. May mga lugar silang designated na lugar. Pwede kang, yung wala kang mapipinsala. Wala. Doon ka sa lane na yun. Pero makikita mo doon sa mga highway, tayo dito ginagamit natin kilometer lang Oo. Ang sukatan natin ng layo. Sila sukatan ng layo, milya Milya. Mas malaki sila Mga kaibigan kung tayo dito, ang limit natin is 60 kilometers per hour, sabihin natin sila, 60 miles per hour. Oo, halos doble. Ilang kilometro yun? Oo, halos Katumba sa kilometro natin. 110, ganyan. Mga kaibigan. Makakatakbo ka ba ng ganun dito? Kung yung 60 nga, may oras na imposible mo magawa yun Yan. Di ba? 80. Minsan, di na umaandar No kilometers per hour Di ba? Pag may sasakyan ka. Kaya huwag natin itulad yung sarili natin. Tapos, magsisisermon si Soto tungkol sa doon sa ipinasang batas sa human rights violation ng Amerika. Yung sinama sa budget na ini-specify lang doon, ini-specify kung sino yung hindi nila papapasukin. Para maging clear yung law. Hindi ba? Kasi sa kanila, ang batas malinaw Ininsulto pa ni Soto Yan yung tindihin niya. Isipin mo yung salitang yun. Ibang gumawa ng batas ang Amerika. Paano? Hindi na siya makakapunta ron. Tsaka alam mo naman sila Soto, imposibleng walang ari-arihan yan doon. Mga kaibigan. Doon na kayo magpatayo sa China ng mga property nyo, di ba? Doon kayo magtago ng ninakaw, itong mga politiko, di ba? Ayan, yan ang tama. Para protektado naman kayo, kakaawa naman kayo. Isipin mo, bigla kang di papapasukin, paano yung pinundar mo ron? Di ba? Katulad si Lito Lapid, 2 bahay sa Las Vegas. Yun ang mabigat. Tapos yung anak, pakalat-kalat doon. Hindi niya mapatira doon sa bahay. Di ba? Yung anak niya kasi ito, kay Laarni. Ngayon, ito, tuloy natin the attacks on U.S. Embassy in Baghdad. Ito yung recent, di ba? Bago pinatay ito were not mere demonstrations. Hindi pala demonstration lang yun. O kilos protesta, di ba? They were coordinated attacks on the U.S. compound
and each personnel directed by Soleimani and his Quds forces in coordination with Kataib Hezbollah in Iraq. Soleimani was also responsible for the deaths of hundreds of demonstrators in Iran as they protested against government corruption and a failing economy in Iran. Yun. Over the last several weeks, hundreds of Iraqi demonstrators were killed as they protested against Iranian influence in their own country and government corruption in Iraq. The use of live ammunition against these demonstrations in Iraq can also be traced back to Soleimani. Yan. Ang nakita lang kasi natin, yung mga supporter nito, Yo. mga kaibigan. Paano yung hindi sumusuporta? Yun na nga eh. Kamukha ni Luksin, sinuportahan yan eh. Di ba? Opisyal ng gobyerno yun. Magkakaiba ng tono. Oo. Magkakaiba tono. Paano tayo pagtitiwalaan? Yan nga eh. Kaya tayo mahihirapan. Di ba? Sa mga gagawin natin para matulungan ang ating mga kababayan. Pagkakagipitan na, yan. Oo. Yan na, mahirap yan. Magiging armas yung ginawa mong masama laban sa iyo. Laban sa'yo. Di ba? Sa oras. Para ng bang yung paggipitan. paghuhulihin ka, Oo. binabasahan ka ng kwan. Oo. Oo, yung Miranda Doctrine. Oo. Di ba? Babasahan ka. Anything you say. Oo. Si Jogad, may sinabi dyan, di ba? Anything you say, what you say. Anything you say, what you say. Ganun eh. Will be used against you, di Against ba? Kaya, you have the right to remain silent, di ba? Huwag kang kikibo. Yun, ganun yun eh, mga karapatan kaibigan. Kaya wala pong kabubuti yun, lalo-lalo na itong mga hunghang, mga gunggong, Tsaka sa ngayon, na pag may minura, nakikimura. wag magbibigay ng basta-basta statement ang mga opisyal ng gobyerno. Yung sino, congressman, senador, hindi Nakikisali. kailangan yun. Yan natin na isa lang ang maging Gusto tagapagsalita. nila, maramdaman kagad ni Presidente Duterte na nagsisip-sip sila. Yun, ganun eh. Di ba? Oo. Ganun eh. Hindi naman sila kasali. Hindi. Meron naman silang ibang departamento. Halimbawa, Congress kayo. Oo. Ano pakialam mo sa executive? Kung ano man sabihin ng executive, hindi kayo ano ron. Oo. Hindi kayo kasali ron. Di ba? Gumawa kayo ng sarili ninyong anong tawag mo ron? Pagtupad sa inyong tungkulin. Kung ano yung Yun ang trabaho nyo. para si Isko Moreno. Oo. Ano pakialam mo kay Vice President Robredo? Medyo lampas na yun. Nagsisip-sip ka. Di ba? Paparinig. Para baka sakaling makakuha ka ng basbas Yan. para sa 2022. Gusto ko tumakbo ka eh. Para mapilitan kami magpakyaw. Isipin mo, kawawa mga Pilipino. Paano kung magsitakbuhan yan sa 2022? Loko na. Pagkatapos darating yung ganitong sitwasyon. Siyempre, ang pipiliin mo na lang yung pinakakonti ang magiging damage. Oo. Di ba? Tapos ganito ang sitwasyon, no? Oo. O yung kamukha nangyayari sa Iran. Paano magdidesisyon yan? Paano yan? Pwede ba boxing dyan? Hindi. Kung ang makakalaban niya, Isko Moreno, kanino ka? Ha? Kay Pacquiao. Oo. At least ito sumusuntok eh. Oo. Si Isko puro ngawa lang minsan eh. Marami na napatunayan si Isko Oo. pagdating sa panluloko. Marami na naloko yan. Tinan mo itong mga taga Maynila. Natatawa ako eh. Yung mga nag-iiyakan daw pagka inaalis yung mga vendor. Mas gusto namin nung si Lim eh.
Nung panahon ni Lim, hindi nangyari ito. Kahit nung panahon ni Erap, naalala nila si Lim. Ito yung mag-i-eleksyon, iba nangyayari. Mga kaibigan, di ba ho? Kaya nga sabi ko na lang, hiniram ko na rin yung sinasabi ni Erap. Ano ba sinasabi ni Erap? Alam niyo yung pagsisisi, hindi pa na-imbento sa una. Oo. Di ba? Sa huli lagi yan. Yun, di ba? Alam mo kahapon, Peter, nakalimutan ko birth anniversary ni Jess Lapid. Inabot mo ba si Jess Lapid? Yun tatay. Yun nga. Ang galing sa kabayo nun. Ah, Ang galing. Ginaya ni Lito. hindi niya magagaya yun. Husay kumilos na. Alam mo, batang-bata pa ako noon Sumikat si Jess Lapid Stunt Diba? lang yan dati. Ito, namatay lang Noong 1968 Sasandali yung ano niya, pero siya na yung pinakasikat na action star at that time. At saka, yung pagiging action star ni Jess Lapid, nabanggit ko na rin lang ito kasi na-post ko pinost nung anak niya yung si Jess Lapid Jr. Senior ko. Alam nyo, hindi na nakikilala ito na marami ngayon Hindi na. Alam nyo, kung inabot nyo itong Jess Lapid at napanood ninyo, panoorin ninyo ang mga action star. Simulan nyo lahat siya, action star daw sila. Mga Robin Padilla. Meron pa action star ang labas, pero sa likod ng camera, saction star Diba? Bading Kung inabot nyo yung Jess Lapid, mga kaibigan, palagay ko hindi naging daking si Fernando po. Si Erap, wala yan. Wala. Pero nakasama nila ito Diba? Jess Lapid. Mga kaibigan, ito hindi lang ito sa pelikula, action star. Nakamukha nila. Kasi kaya sila tinatawag na action star, yung iba, action ang palabas. Yun yung tema ng pelikula. Sila bida. Silang bida, kaya action star ka. Pero to, talagang totoong action star. Kasi ito yung talagang yung mga action na ginagawa doon sa pelikula, siya talaga gumagawa. Hindi double. At saka, yung hindi pa nagawa sa Pilipinas, siya gumawa. Hindi pa nagawa sa Amerika, siya gumawa. Ganun kagaling ito, mga kaibigan. Yung umaandar yung tent, tumatakbo sa ibabaw. Tumalon. Nagawa niya. Tumalon pa. Tumatalon pa. Yun. Totoo yun, walang double yun. Buo loob niyan. Unang-una, yun ang katangian niyan. Yung iba, urong ang bayag kahit... kasi nga, hindi nga totoo. Alam ba, nakita mo, may tumatalon. Tatalon. Karaniwan yun, lalo na matataas ang tinatalon, hindi sila yun. Merong stuntman. Meron. Double, kung tawagin yun, double. Dumodouble. Si Jess Lapid, walang double yan. Hindi dumodouble yan. Siya mismo. Nagkaroon lang ng double si Jess Lapid sa pelikula. Nung namatay na siya, Namatay na. dahil meron siyang hindi natapos na pelikula, itinuloy. Tinuloy lang. Natatandaan kong dumobol sa kanya, patalikod si Victor Bravo Si Bravo. Medyo ano niya katawan nun Pag nakatalikod. Katalikod. Si Jess walang tiyan to Ayun, laki ng tiyan sa beer nun Alam mo yung Jess Lapid, di nung ako'y bata pa hindi pa ako nag-aaral Yung kuya ko, pag kami palabas to, nasa double program na nga Panonoorin namin Sa Baclaran, di ba? Pupunta kami sa Pasay, doon sa Rica. May sinihan dyan, Rica. Diyan, palabas, Jess Lapid, Manonood kami ng kuya ko. Hindi ko pa kilala nung araw yan, pala kamag-anak namin. Kaya pala paborito nung kuya ko. Naging paborito ko rin. Ang galing
Magaling sa routine yan, sa suntukan. Hindi- Tsaka kung kumilos, totoo, mga maliksi. kaibigan, di ba? Maliksi talaga. Lalaking lalaki, di ba? Pati humalik, di ba? Oo, iba yan. Kita mo, sasabunutan yung babae, pahalikan lang eh. May kasama sa bunot eh. Parang ako eh. Tsaka, hahaplitin pa eh. Oo. Alam mo na minsan, nung mga ano to eh, mga dekada 90, late 80s eh. 80s, oh. Eh, meron kaming paborito dyan na puntahan sa Ermita. Yung karaoke bar, no? Kasi barkada namin, musician din dati, yung may-ari na naging tourist guide. O, doon kami na-standby. Halos gabi-gabi, puro mga musician ang nandun. Magkakabarkada. Mayor Silim nun eh. Yung Persing Kamban Sinilim. una. 90s na yon, di ba? Oo. O din, nagpupunta ron yung pinsan ni Mayor Lim. Alam mo anong pangalan? Ano? Si Manolo Robles. Yung artista? Iyon. Oo, inaabot Pinsan ni yun. Mayor Lim yun. Oo, gwapo yun. Manolo. Pinakilala ko, nasa bar ako lagi umupo eh. May bardo, kapraso. Katabi ko siya. Pinakilala ako nung may-ari. Ito niya si Percy Lab. Ha? Kamag-anak mo ba si Jess? Sabi ko, oo. Naku, kaibigan ko yun. Nung araw. Sabi niya, napakabait noon. Lagi kami magkasama niyan. Marami kami pinupuntahan niyan, si Jess. Si Jess. Yun, medyo nakakahawig niya nung araw yun eh. Yun, Di ba? Yung si mga Mano. forma, di ba? Pero yung Jess Lapid, di ba ho yan? Kung hindi ho namatay yan, sisiguraduhin natin, walang Fernando pong action, Wala. Yung action king ba? The King, di ba? The King, kung Ang tawagin. tawag kay Fernando po. Hindi ho pero si Fernando po at si Jess Lapid, magkaibigang matalik. Yan. Hindi ho si Erap at si APJ magkaibigan. Ito ang tunay na kaibigan ni Fernando po. Katunayan, si Fernando po ang bumild up sa kanya. Kasi nakita yung potensyal. Oo. Yung ginawa nila yung ito ang lalaki, di ba? Si Fernando po ang nag-build up kay Jess Lapid. Marami namang naging pelikula si Fernando po nung araw. Ano pa siya character actor pa siya Yun, nun oo. Kontrabida pa. Kontrabida. Di ba? Alam ba ninyo kasaysayan nito? Nung araw, kinukwento ng nanay ko, ng lola ko, sa Tondo kami. Yung lolo ko sa Tood, tsuhin niya. Yun. Yung tatay niya, tsaka yung lolo ko sa Tood, magkapatid yun. Ngayon, kumo kami ang nandito sa Maynila, kami yung tuluyang. Ay, alam mo sila, Daniel. Di ba? Kilala mo yun. Mga Ayun. pinsan niyang buo yun eh. Pinsan buo. Tsaka si Kadikong, di ba? Mga pinsan niyang buo yun. Pare-pareho yan nakapagtrabaho doon sa bakery ng lolo ko Yun. sa Tondo. Alam niyo yung bakery na yun, hanggang ngayon makikita niyo, kaya lang iba na may-ari. Iba na. Pero yung tinapay sa buong Tondo, yung pa rin ang pinakamasarap. Dahil hindi nila binago yung hurno eh. Yun pa rin yung hurno eh. Hindi. Nung kamukha araw, yun yung yung talagang kahoy ang pinangsisiga, di ba? Oo. Pinanggagatong. Buhay pa yun. Kahit matagal lang naibenta yun. Etong si Jess, nung lumuwas ng Maynila, tumuloy dun sa bahay ng lolo ko sa Tondo. Hindi pa ako tao, nanay ko tao na. Dahil nanay ko pinakapaborito, mas mahal pa sa anak eh. Oo. Kaysa sa sariling anak, yung nanay ko dahil unang apo. Apo. Yun. Ngayon, etong tatay ni Litong walang kwenta Lapid. Alam niyo, ginagaya niya si Jess Lapid. Oo. Ang layo. Pag napanood niyo mga pelikula ni Lito Lapid, panoorin niyo pelikula nito. Hindi niya ho nagaya. Hindi. Ang talagang kamukhang-kamukha umarte, yung anak, Yung anak. napakagaling nun sa action. Si Junior. Hindi na masyadong lumalabas yun, bihira na, pero siya ang instructor ng mga routine minsan Oo. sa pelikula. At nagtuturo yun ng scuba. Kaya yung pag may mga pelikula,
na sa dagat, sa ilalim ng dagat gagawin, mga ganun na eksena, yung anak niyang instructor lagi, dahil lisensyadong instructor yun. Ngayon, eto si Jess nung araw, una ko nakita ko, sikat na eh. At saka, siyempre, proud kami, di ba? Mga bata nung araw eh. Pinagmamalaki namin yan eh. Katunayan eh, pagka naglalaro kami, action din ang laro namin eh. Oo. Ginagaya namin eh. Ano nung mga araw yung mga bata eh. Mga kaibigan eh. Nung namatay na yung lola ko sa tuhod, yun, dumating yan doon. Paano siya napunta sa pelikula pagkagaling niya dun sa amin dyan sa Tondo? Yung tatay ni Lito Lapid, nagtatrabaho sa Premier Production. Kinuha siya. Naging trabaho ni Jess umpisa ron, lightman, utility. Yung taga-ayos ng mga ilaw pag kaming shooting. Sa setting, Nakita raw niya na, yung mga stuntman nung araw, sumabit lang sa mababang puno yung stuntman na. Siya nun matipuno na eh. Alam niyo kung bakit? Hindi barbell to eh. Lumaki katawan nito, tumigas ang katawan nito, hindi sa barbell. Sa baras. Ang galing sa baras niyan. Ngayon, yun, hanggang sa naging artista siya. Nakita niya kasi yung ginagawa ng mga stuntman, nag-stuntman siya. Nakita ang potential niya, di ba? Hanggang sa nabigyan ng break ni Fernando po. Ngayon, nung patay yung lola ko, nagpunta siya, hindi ko makakalimutan yung tagpo na yun eh. Ang dami namin bata eh. Mga kapatid ko, pisang ko, di ba? Nakita namin eh. Kasi sa labas pa lang, nagkakagulo tao eh. Nung dumating eh. At may kasamang sikat din na babaeng artista. Hindi naman si Rebecca. Ayun na nga. Yun ang kasama. Alang iya ka. Sinabi mo ba? Hindi ko na nga sinasabi. May kasama lang. May kasama. Diba? Ang ganda ng kotse ni Jess noon, yung malaki, American car. Top down eh. Hindi ko malaman kung Thunderbird yun o ano eh. Madalit sabi, nagpakuha kami ng litrato, no? Mga bata pinagkaguluhan namin siya eh. Ako, tinutuso ko yung katawan. Hindi lumulubog eh. Talagang parang bakal. Parang bakal, parang bato. Ang tigas. Ang tigas ng katawan. At saka napakabait niyan. Mga kaibigan, malayo si Lito Lapid sa pag-uugali. Kasi lahat ng mga ibang naging kaibigan niyan, nakasama niyan, wala nagsabing salbahe yan o may ginawang kalokohan. Ang sakit lang niya minsan ng bubugbog. Yan. Nang walang iya. Walang iya lang. Kaya nga siya napatay eh. Kaya nga siya napatay dahil sila lang ang hindi pumapayag nun sa sindikato, di ba? Alam mo na, nung hawak nung araw, ang pelikula, hawak ng sindikato. Di ba? Big Four, di ba? Big Four. Tanda mo? Pati mga kininihinga nila mga artista, di ba? Protection. Yan ang trabaho nila noon. Madalit sabi, mga kaibigan, ilang taon na siya kung nabubuhay ngayon. Itong si Jess Lapid. Idol ko to kahit hanggang ngayon. Wala pa akong nakita action star na gumawa kahit na Amerikano, mapapahanga eh. Ang tawag sa kanya Bart Reynolds of the Philippines. Si Bart. May hawig sila eh. Yun ang hawig niya. Pero mas magandang lalaki si Jess doon. Lalaking to eh. Yung kabayo, hindi ginagawa sa Amerika to 2 kabayo tumatakbo. Nasa gitna siya. Akap-akap niya yung 2 kabayo. Napapatakbo niya no? Hindi yun eh. Kung maghiwalay yun, hati katawan mo. Hindi ba? Mga kaibigan. Sa Hollywood pala, yung mga artista action, ang daming niya sa katawan. Tsaka pagka proteksyon. Bago gawin, stuntman na gumagawa. At saka yung tatalon,
kunyari, babagsak sa isang puro foam pala yun at saka mga karton bukod sa Puro kutsing yun. Oh, may karton pa. Oo, may karton pa. Oh, ganun ka. Si Jess wala eh. Wala. Hindi siya gumagawa nung araw noon. Kaya hinangaan siya nila Fernando po, di ba? Si Erap, Oo. kaya ba yun? Nako. Yung ginagawa nito? Wala. Ang kaya nun, ang naging practice, yung kami... Ito, Baras, si Jess Lapid. Si Herap, bote. Bote. Kaya laki ng muscle. Kagagano ng bote. Diba? At saka si Herap, di ko nakita sa yan, mag-stunt. Wala. Wala, kasi Tumalon, nung araw, medyo ang laki ng tiyan yan eh. Tsaka kung kumilos, Tsaka sakang eh. Sakang. Oo. Di pwede. At saka hindi naman mahirap yan eh. Mayaman sila eh. Mayaman Di ba? pamilya yan. Hindi katulad si Jess Lapid eh. Oo. Mga kaibigan, mahirap lang eh, di ba? Sila mayaman yun eh. Bueno, mga kaibigan, magbabalik ho kami pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes at on free-to-air TV. Kumusta na? Araw-araw na po tayo dito sa DZRJ 810 AM. At araw-araw po alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Raul Virtudazo po. At ngayon nga pala, bukod sa FB Live, mapapanood nyo na rin kami sa Sky Cable Channel 224, sa lahat ng mga TV boxes, at syempre sa TV Plus at sa free-to-air TV. At siya nga pala magkita-kita tayo araw-araw. Huwag niyong kalimutan, alas 5 hanggang alas 7 na umaga sa ating ugnayang gobyerno at mamamayan, ang ating UGM. Hello there! Ako po ang inyong Tita Carmen Ignacio. Nag-aanyaya sa inyong lahat. Nasamahan ako sa ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Dito po sa RJTV, mapapanood din po ninyo kami sa Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes, sa free-to-air at sa mga digital TV. Yung may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan at ito Peter, nakalimutan nating pag-usapan, final na binasura ng Korte Suprema yung petisyon na hinihiling nitong mga bading ng LGBT na payagan sa batas ang same-sex marriage Yun, oo. natin. Ayan, naglabas na ho nung Lunes pa ito eh. Nakalimutan lamang natin na final na desisyon o final na desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi, no substantial arguments. Kasi una nang binasura ito eh. Oo, Pangalawa na ito pangalawa yan. Ginawa ng final. No substantial arguments were presented to warrant, sabi, the reversal of the question decision. Madalit sabi, gusto nilang mabago yung unang pagkabasura. Oo, humingi sila motions for Mabaliktad. reconsideration. Oo. Oo. No further pleadings or motions will be entertained
on the matter. Yan na. Ayon sa Supreme Court, Wala Clerk of Court, ha? Oh. Wala nang pahalagaan pang ano. Itong mga itong mga nagdadala ng kamalasan Yun, mawalang galang na sa mundo. Yung nangyayari ngayon sa Australia, Oo. may nabasa ako, kaibigan ko yung ka-Facebook ko. Listener natin yun Dati, ewan ko kung nakikinig pa ngayon. Pero sa Facebook, ka-Facebook ko pa rin siya. I-share niya yung message sa kanya nung kamag-anak niya, pamangkin niya, Oo. na nakabase sa Australia. Tungkol dito sa kinumusta niya, ang kalagayan nila, tungkol dyan sa nangyayaring Wildfire. oo, yung sunog-sunog sa mga sa buong Australia, Oo. mga kaibigan. Ngayon, alam mo, sabi nung naging sagot sa kanya, nagpasalamat at sabi niya, alam nyo in-identify niya yung mga lugar. Dito sa amin, niya, nandito ako sa lugar na dito nagsimula yung panukala, yung representative nila, yung parang pinaka-congressman nila, iyan daw ang pumapabor doon sa divorce, divorce law. Okay. Oh. Kaya parang ang pakahulugan niya, ito nangyayari ngayon sa Australia, dahil diyan sa mga labag sa batas ng Diyos Oo. na gustong baguhin ng tao, mga kaibigan. Di ba? May meron namang relasyon talaga yun mga kaibigan, kung titignan ninyo sa mga pangyayari. Based on mga pangyayari. Kasi- Simula pa nung una. Oo. Maging sa Biblia. Hindi ba? Same-sex marriage. Abnormality yun Oh. Yun ang number one. Kung tutuusin mo, bakla itong mga nagsusulong nito Oo Hindi pwedeng may karapatan sila sa ganun. Walang ispadaan sa Biblia Wala. di ba? Bawal Oo. Kaya nga yung Sodom at Gomorrah, di ba? Oo. Sana maniniwala ako kung ang nag-file niya si Eli Soriano. Di ba? Oo. Mga kaibigan, kasi feeling niya, kasal na sila Oo. ni Yuli. Adopted sila. Ganun ba? Pangalan nilang apelyido nilang pareho ang dala ng bata. Malaki na. Combine, Sa kaya lumabas yun? Sa tumbong ni Soriano. Ayan. Oo. Mga kaibigan, hindi. Ito, napag-uusapan natin itong same-sex marriage. Di ba nakakakilabot yan? Oo. Sino pareho kayo, babae, papakasal kayo? Lalaki. Masahol pa kayo sa aso. Oo. Yung Wala. aso, hindi ganyan Hindi ba? Hindi Makikita mo, nagbabanatan yung aso, babae at lalaki lang Hindi papayag. Nakakita ka ba ng Bakla. dalawang aso, pareho lalaki, nag-sex? Oo, wala Nakakita nun. ka ba? Wala. Hayop, nakakita ka? Wala. Nag-sex, pareho lalaki. Ayun. O kaya parehong babae. Kaya Wala nga, kaya nga yung Sodom at Gomorrah sinunog Sipin mo, yung tao, ginawang mas mataas sa hayop yan Oo, kaya nauso yung salitang sodomy. Tapos, pagdating sa ganyan Hmm. mas masahol kayo sa hayop. Yun. Di ba? Matatawag mo yung same-sex marriage, yung mga ganyang kwan. Nako, masahol pa kayo sa hayop. Oo. Hindi maganda talaga. Kaya walang korte na papayag niyan. Ang sinasabi Meron nila, din. sa Amerika, may estadong pumayag Hindi ba ito ano yung pinapanukala ni Ontiveros? Oo. Di ba kahayupan din? Mm. Ganyan din Ganyan din halos. Yung tungkol sa karapatan daw ng LGBT. Naku, Diyos ko. Alam nyo, ako tutol ako sa ganyan Kasi yan ang mismong yung mga special law na ganyan. Alam mo kung bakit? Yan ang pinagmumulan ng hindi pagkakapantay-pantay Gusto nilang magkaroon kunyari na, yun ang sangkalan magkaroon ng fairness sa kanila, Oo. di ba? Patas daw. Ano magiging patas? Anong hindi patas? Kayo hindi patas Hindi naman kayo babae. Gusto nyo maging babae kayo. Di ba? Paano magiging patas kayo sa amin? Di ba? Ang nilalang ng Diyos, lalaki at babae.
Walang ano. Hindi, may bakla. Lumabas na bakla. Oo. Lumabas na Oh, tomboy. pero ang talaga... Pero, Mm, hanggang doon lang yun. nandun lang yun. Di ba? May limit nga sa inyo eh. Kaya nga ginunaw yung kwan eh. Lalo sa lalaki, di ba? Oo. Sodomy, nauso eh. Sodom at Gomora, ilang beses na nating nagiging ano yan dito eh, nababanggit eh. Kasi yung ultimo yung anghel, di ba? Oo. Na ipinadala ro sa kay Lot Okay, Lot. para sila iligtas, di ba? Oo. Isipin mo eh, magandang lalaki. Oo, siyempre. Gustong gaasahin ng mga kapitbahay niyan, di ba? Niligtas ni Lot eh. Oo. Akin, sabi niya, akin to. Hanggang ngayon, akin yan. Kaya nailigtas. Ganun Hindi, yan. Ano ba? pinapalit niya nga yung mga anak niya eh, Oo. na babae. Ito na lang, oh. Ayaw ng babae. Yung angel, sabi nulot, akin to. Hindi, oh. Ay, ang ano yun, talagang hindi pwede. Ha? Ang gagandang lalaki ng anghel. Ha? Kaya nga, may anak ng tao, anak ng Diyos. Yung mga anghel yun bumaba sa lupa. Nakita nila na magaganda anak ng tao. Kinuha nilang asawa. Oo. Yan ang mga anghel na yan. Totoo pala yung kwentong gano'n. Oo. Na may mga nanirahang anghel dito. Meron. Sila yung mga... Tao. Ha? Magaganda lalaki. Kumakain pa nga yun Tinapay, mantikilya. Ginisig ni Lot Hindi, nagkaroon ng pelikula niyan si John Travolta di ba? Tsaka meron pa ako isang napanood niya, sino ba yun? Yung naging bida ron sa pinanood natin Na? ng mga pirata, si Tom Hanks, Oh, Tom Hanks. di ba? Yan. Ganun yan. Sa Biblia talaga yan. Talaga nung araw, uso na yan Yung bakla, meron na. Hindi nila alam si Lot. Talagang mahal na mahal mo. Very protective siya. Yan na lang, mga anak ko. Wag yan. Ayan yun, mga kaibigan. Ang mahirap hindi naman kasalanan ng tao na naging bakla siya Como yung hormones ng female masyadong nanaig sa kanya. Ang masama lang yung bakiapid ka. Yun. Nililinaw natin sa kapwa lalaki. Yun yung pinagbabawal Yung kung hindi pakikiapid. naman, bakla ka lang, okay lang yun. Hindi Tiisin mo naman na lang. sinabi masama o bawal yung bakla. Hindi. Hindi. Ang sinasabing bawal, yung pakikipagtalik Yan. sa yun ang kapwa. masama. Ganon din sa tomboy. Oh. Yung iba nagkakamali ng interpretasyon Kung bakla, masama agad. Hindi Si Boy Garcia yun. Di ba? Iba si Boy, laban sa bakla yan. Sabi ng isang report, bakit kayo lumabas na bakla? Oo nga. Pero pagkatapos sa shooting, nangumpisal ako 10 beses. Bakit ako lumabas ng gano'n? Tawa na ng tao ngayon, batas yan, Percy. Ano? Bawal yung mga bakla. Bawal insultuhin, bawal ganunin. Tayo naman hindi. Sabi lang natin. Ay, tsaka hindi kami gan sa bakla. Hindi. Ako, gusto kong kasama nga mga bakla, di ba? Pagka mga kwentuhan o mga mag-good time ka, di ba? Kasi masaya para yan masaya ka may mga gathering. Maganda may bakla, di ba? Yan, iba-ibang klase bakla. Iba-iba yan. Meron masyadong hard di ba? Masyadong hard ang dating. Basta hindi kayo lalabag sa batas. Yun ang, Okay sa akin yun. yun ang importante dyan, mga kaibigan. Kaya natin napag-usapan yung same-sex marriage. Nagdadala ng salot yan Kung yun ngang, yung Sodom at Gomora nga, ginunaw Di ba? Tapos pati, hindi lang pakikipagtalik ang nilalabag mo rito Alam mo kung inaamyendahan mo yung batas ng Diyos. Kasi yung kasal, sagrado yan. Diyos ang umimbento niyan Yan ang yung kasal ibang sakramento yan. Hindi, tsaka Diyos ang nag-imbento niyan, di ba? Siya unang nagkasal Kay Adan, kay Eva.
Tapos papalitan mo. Ang kinasal niya ron, babae at lalaki. Babae at lalaki. Tapos gagawin mong pareho. Ba, naku, sus Mariosep. Mag-umpisa na tayong bumati-bati rito. Alam mo nyo, minsan nalilimutan ko kung sino yung mga katropang lapid fire natin. Pasensyaan nyo ako, no? Unahin ko na silang batiin. Yung mga katropang lapid fire natin. Arlene Tañedo Barrias at Mon Barrias sa Amsterdam, no? Si Carolina Luge sa Italy at si Buenos Dias Joel Diaz at ang kanyang pamilya sa Italy rin po yan, ano? Sino? Si Raul Villanada, si Jundi Valencia, isang singer and actor, mga kaibigan. Si Rosemary Victoria Court. Dati ring artista yan si Rose. Masama rin sa mga pelikula yan eh. Kaya nga natin nakilala yan, di ba? Ngayon, ako hindi man ako sumasama sa pelikula. Pero marami akong kilalang mga taga-pelikula. Ngayon, sino pa? Si Rosita DC. Yan. Si Ka-Ani Flormata Saludes at si Ka-Enyang Mina. Sa Tokyo naman, ang ating katropa dyan ay si Jorge Beichong. By the way, si Jorge nag-message sa akin. At dati raw siyang caller ng tatay ni Peter, si Katotoy. Doon sa TV pa nga eh. TV, Nanonood siya raw doon eh. Tumatawag daw siya ron eh. Tanggabi sa'yo. Tinatanong niya nga kung anak ka ba ni Katotoy. Hindi. Muntik nang yun ang maging anak Mas ko. matanda ho siya ron eh. Pedro ko eh. Kasi siya, Pedro, yung Totoy. Hanggang ngayon to. Hindi, si Katotoy. Si Katotoy ba, nagpo-programa pa? Hindi na. Hindi Medyo pahinga na eh. Sige, batiin natin itong mga katropa natin. Una ko na yan eh. Sino pa ba? Si Georgie, imagine, nakikinig ngayon. Si anak Joji, ko. nasa Japan yan, di ba? Hindi, nandito ngayon. Pauwi dito sa linggo. Pati anak niya, si Roto, si Giselle, si Chiaki. Yan. Si Jun Lapid na nanonood daw. Sino man Jun yan? Maraming Jun Lapid eh. Anak ni Kaupong. Si Sampalok. Sampalok yan. Tsaka yung mga bayran. Si Kaupong nung araw, na destino yan ng Cavite. Alam mo ba, kundi dahil sa kanya, na-dismiss sa serbisyo 2 Air Force. Ganun kundi dahil. Yung bumugbog sa kapatid ko. Ayun. Ito, panahon ni Marcos, para alam nyo, martial law. Yung kapatid ko, sinaktan ng 2 Air Force, sila namin kasalanan, hinipuan nila yung girlfriend ng kapatid ko. Diyan sa Baclaran. Alam mo naman, daming lasing na Air Force dyan eh. Diyan umiinom yung mga yan eh. Sasakay ng jeep. Hinipuan, ha? Naalaman ng tatay ko, di syempre sinumbong, di ba? Napresinto sila. Inilabas ng tatay ko sa dyaryo, sa bulletin. Kinabukasan na, pinaimbestigahan na sila ni Enrile. Yung kagandahan ng araw. Bawal ang abuso, baka kala ninyo. Talagang totoo yung mga pinagsasabing abuso, hindi ho. Doon kaagad-agad. Nakita nila na may kaugnayan sa amin si Kaupong. Si Kaupong. Nasa Cavite noon. Walain mo, nakapunta ng bahay namin. Hindi naman nakikita namin yun, si Daniel lang, tsaka si Kadikong. Yun, ninong ko yun eh. Tsaka yung misis nun, ninang ko eh. Mga kaibigan. Kaya napatawad yun eh. Kundi dismiss na eh, sa serbisyo, lumuhod eh. Kasama pamilya. Nagpunta sa amin. Maswerte yun, naalala ko. Hindi pa kami nagmi-meet niyan, yung sinasabi mo, pero kamag-anak ko yan, tsuhin ko yan. Ayan, nilitaw. Anak yan ni Upong. anak ba? Kaupong. Di tsuhin ko yan. Pinsan niya sila Juan, sila Ray. Alex. Si Alex. Di ba si Alex, bago namatay laging nagpupunta sa atin.
Lagi sa atin yung araw eh. Si binabati natin si Oscar De Jesus ng California at saka si Jerry Grado, mga katropa natin yan. Siyempre si Joel Cruz din ng San Diego at saka ang kanya may bahay si Lulu. Si David Lasebac, inabot ko rin si Jess Lapid, napakabilis sa aksyon pati sa halikan. Nahihirapan si Sophia Moran. Magaling umalik yan, si Oo. Hindi siya hindi bastos ang tingin mo eh. Oo. Pero torrid, yun talagang magaling siya umarte. Pati sa halikan. Sabi ko nga, kung inabot nyo, panoorin nyo. Kung may lumang pelikula, siya ang bida, lalo na Cowboy. Siya rin nag-imbento nun eh. Yung? Yung baril, baliktad. Siya nag-umpisa rito nun eh. Ginaya na nung iba, di ba? Kinaya nila Jun Yan, Restorelas. Si Palakpak. Palakpak naman yun. Si Carolina Luge ng Italy. Katropa natin ito. Sino pa ba? Iba nakakalimutan ko eh. Pasensya na ho Si Emmanuel Inigo. Siya po pala ginaya ni Antonio Banderas sa pelikula niyang Zorro. Nagkaroon ng pelikula si Jess noon, Zorro. Hindi, unang Zorro talaga, US. US yan. Original yun. US movie yun, American movie yun. Nagkaroon si Jess Lapid ng version dito, noong araw. Hindi overacting, kamukha ni Lito Lapid. Ang pangit ni Lito Lapid mag-pelikula, nakakabuisit. Hindi ako nanonood niyan eh. Meron daw nakasama si Arlie sa bowling nung late 90s, Lapid W, anak ni siya na may-ari ng Lapid's Barbecue. Baka si Ray. Si Ray yan. Si Ray yung may-ari ng mismong Lapid Chicharon, yun ang mahilig sa bowling na alam ko. Si Ray. Kasama nila Bongko. Si Elizabeth Dongo ng Oxnard, California at Edgar binabati natin Marie Orsa watching from Quezon City. Ledge Chulbo nanonood sa TV Plus, isang musician. Si Neil Young, gamit niyang pangalan Neil Young. Totoo po yung sinabi mo na talaga magaling si Soseng. Tama yun, Soseng nga tawag dyan. Lalo na po, kasi Jesus si Jess Lapid Kaya Soseng. Lalo na po yung pelikula nilang Pistolero, umihiga po yan sa kabayo habang tumatakbo. Hindi kaya ni Lito Lapid yun. Hindi nila kaya yun. Kumbaga sa motor, bumabangking, saka yung kabayo po ni Jess na kulay puti ay napunta po kay PJ nung namatay siya. Hindi mali kayo. Inuwi yun sa Pampanga nung nilibing si Jess doon. Ang totoo niyan, naging malalim ang sama ng loob ni FPJ sa angkan ng Lapid. Kaya kung mapapansin ninyo, wala ng Lapid na nakadikit kay Fernando po pagkamatay ni Jess. Yun ang ikinasama ng loob ni Fernando po sa mga kamag-anak. Kinuha ng mga ron yung kapatid ni sila Frank, namatay na si Pac yung Lapid Brothers na isa. Kasi hinihingi ni Fernando po yun. Hindi binigay, hindi naman naalagaan, nagkasakit yung kabayo, namatay yung kabayo. Doon sumama ang loob. Sayang lang ni FPJ. Sa pagkakatanda ko, mga kaibigan. Si June Ferrin, si Cherry Noblesada, si Vanessa Rivera, yung mababanggit na lang ho natin, si Ria Duque Paulite, si Emmanuel Celso ng Rancho Cucamonga, Brenda Espeleta, si John Panopio ng Australia, Lian Zhu Huwarang ng Doha, Qatar, Ariel Kabawata ng Singapore, Luciano San Felipe ng Hanoi, Vietnam, si Mirna Guillermo
nandun po sa Chicago, at saka si Roxanne Ranky, no, ng Florida. Si Cheryl Belen, watching from California. Si Gary Mann, si ng Japan, no? Si bueno, wala na tayong oras Peter Binabati rin ho namin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Peter. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po si Peter Talastas. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba't anong sarap mabuhay? Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muling pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating pong palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido, at sa mga nanood sa Channel 224 ng Sky Cable. Siyempre sa mga sumubaybay sa atin na gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. Siyempre sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming sa FB. Sa buong mundo, mga kababayan nating Pilipino. Sa pangalan po ni Braille, Kailangan pang iwanan. ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Isko Bolero Moreno. Walang lang-awit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lang-awit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook/DZRJ 810 AM.